Lalo na't sa susunod na buwan na ang pag-alis ko papuntang Italy. Star, mas mahalaga ang magiging anak mo. Kailangan kang iksal kay Ricky para hindi maging bastardo ang apo ko. At saka panahon na rin para lumagay ka sa tahimik. Pero ma... Kailangan mo nang pakasalan si Ricky. Yun ang gusto ko. Naniniwala naman ako na magiging mabuting asawa siya sa'yo. Star, matututunan mo rin siyang mahalin. Hello? Star, ako ito. DJ? May galit ka ba sa akin? Wala. Kung ganun, bakit ngayon mo lang sinagot ang tawag ko? Almost 7 months na ako nagtatry makipag-communicate sa'yo. Pero hindi mo ako pinapansin. Tapos, block mo na rin yata ako sa Facebook mo. Kaya, hindi na kita ma-message. Star, ano ba ang problema? Ayaw mo na ba sa akin? Gusto mo na bang makipag-break sa akin? DJ? Ano? Babalikan mo pa ba ako? Oo, DJ. Babalikan kita. May problema lang kasi ako dito na kailangan kong ayusin bago ako bumalik ng Italy. Mahal, may maitutulong ba ako? Huwag mo ako alalahanin. Kaya ko to. Sigurado ka? Oo. DJ, pasensya ka na kung hindi kita naasikaso. Sana maintindihan mo ko. Oo, naintindihan naman kita eh. Basta't kailangan mo ng tulong ko, pinansyal man o kahit ano, sabihin mo lang sa akin. Oh, Star, kailan ko aasahan ang pagbabalik mo? DJ! Sira, pare! Puro ka na lang pagmumukmuk at pagsesente dyan. Para ka namang hindi lalaki. Sasabi mo lang yan kasi hindi mo pa nararamdaman ang maging broken-hearted. Pare, alam ko ang nararamdaman mo. Pero hindi lang naman sister ang babae sa mundo. Baka hindi niya lang masabi sa'yo na nagderet siya na ayaw niya na sa relasyon ninyo. Pero kung ayaw na niya, sana naman sabihin niya sa akin. Nang sa ganun, hindi na ako maasa pa. Eh kaso nga, hindi ganun si Star. Ilang buwan nang lumipas pero dead ma lang siya. Hindi ka na mahalaga sa kanya, pare. Eh, paano kung may problema lang siya? Kaya, hindi siya makakontak sa akin. Ano man ang personal niyang problema, hindi yun dahilan para kalimutan kanya. Naku, no. Pare, tama na nga yung pagkamartir mo. At magpakasaya ka ngayong gabi. Sa nga pala, yung pamangkin ng Italianong boss natin, si Mariana. Oh, Balita namin, pare, may gusto yun sa'yo. sus. Oh, Huwag kang gumawa ng intriga, Mike. hindi ako gumagawa ng intriga, pare. Halata naman sa body language niya na may gusto siya sa'yo, di ba? Maniwala ka sa akin, pare. Mariana is a good catch. Kasi bukod sa maganda at sexy na, mayaman pa. Ewan ko, bahala na. Basta, DJ, huwag mong isara ang sarili mo sa iisang babae. This is Italy. Marami kang pagpipilian. At huwag mong masyadong iyakan ng isang babaeng walang pagpapahalaga sa damdamin mo. Star, ngumiti ka naman. Dapat masaya ka dahil kasal na tayo. Please naman, oh. Nasasaktan ako sa pinakikita mo sa akin. Pasensya ka na, Ricky. Hindi lang kasi maganda ang pakiramdam ko. Para ako nahihilo. At saka, alam mo naman, 5 months na itong dinadala ko. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Mamaya, makakapagpahinga ka na rin. Ate Star! Oh. May tumatawag sa cellphone mo. Oh, Eto. salamat, Tala. Sino yan? Ewan ko. Sandali, Ricky. May iwanan muna kita. Asikasuhin mo na lang muna yung mga bisita natin. Okay. Hello? Sino to? Hello, ako ito, Star. DJ? Kumusta ka na? Mabuti naman sinagot mo ang tawag ko. Ang tagal mo hindi nagparamdam sa akin. Ano,
lang alam kung kailan, pero inaayos ko na yung mga papeles ko. Ang tagal naman yan. Baka naman pinapaasa mo lang ako. Kung hindi ka na makapaghintay pa sa akin, sige, hinahayaan na kita. Star, diretsahin mo nga ako. Mahal mo pa ba ako? Oo, DJ. Hanggang kailan ako maghihintay sa'yo? 1 taon? 2 taon? Ano? Sige, DJ. Kung hindi mo na ako mahihintay, palalayain na kita. Star, Malaya ka nang maghanap ng iba. hindi yan ang gusto kong marinig sa'yo. Eh ano? Ano gusto mong sabihin ko? Eh hindi ko pa nga naayos yung problema ko sa pamilya ko. Sa totoo lang, DJ, gulong-gulo na ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Uuwi na lang ako ng Pilipinas. Hindi, wag. Hindi mo kailangan umuwi. Please, DJ. Tiwala lang ang kailangan ko mula sa'yo. Babalik ako dyan. Pangako. Anak, tahan na. Tahan na, anak, tahan na. Parating na si Mami. Nasaan na kaya si Star? Gabi na. Hindi pa rin siya umuwi. Ayun, baka si Star na ito. Oh, Star. Pasok na. Kanina pa ba iyak na iyak si Aris? Oo. Pinainom ko na nga ng gatas at pinalitan ng diaper pero wala pa rin siyang tigil sa kaiiyak. Ay, ganun ba? Akin na, akin. Baka kasi namimiss lang ako ng bata, kaya ganyan. O ayan, kargayan mo. Oh, Baby, huwag ka nang umiyak ko. Nandito na si Mami. saan ka ba galing? Sa agency. Malapit na maayos yung mga papeles ko papunta abroad. Saan? Sa Italy? Oo. Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka nang bumalik ng Italy? Papayagan naman kitang mag-OFW sa ibang bansa. Huwag lang sa Italy. Ricky, doon ako may experience. Mas madali ako makakaalis kung doon ako magtatrabaho. Pero nandun yung ex-boyfriend mo. So, hanggang ngayon nagsiselos ka pa rin sa kanya. Oo. Nagseselos ako. Magsiselos ka pa? Eh, samantalang asawa mo na ako. Asawa nga kita. Pero ang tanong, ako ba mahal mo? Ricky, hindi kita pakakasalan kung hindi kita mahal. Pakiusap naman. Hayaan mo na akong bumalik sa Italy. Tandaan mo, pupunta ako doon para magtrabaho, hindi para balikan ang nakaraan. Ayan. Tapos na ako maghugas ng mga plato. So ano ate? Dito ka muna magpapalipas ng araw sa bahay? Oo. Nagkatampuhan na naman kayo ng asawa mo, no? Ay, ewan ko ba kay Ricky? Naturingan siyang asawa ko, pero hindi niya ako sinusuportahan sa mga desisyon ko. Palagi siya nakakontra. May kinalaman ba yung tampuhan nyo sa pagbabalik mo sa Italy sa susunod na buwan? Ayaw niya akong bumalik dun eh. Eh kung ganun, bakit ka pa babalik dun? Dahil ba kay DJ? Siya nga pala ate, tumawag kanina si DJ sa landline. Ano? Ay, teka. Paano niya nalaman ang landline natin? Eh, hindi ko naman niya sinasabi sa kanya. Ewan ko dun. Anong sabi niya? Sinabi mo ba sa kanya yung tungkol sa amin ni Ricky? Kinakamusta ka lang niya ate. Tinanong niya sa akin kung kailan ang balik mo sa Italy. Mukhang hindi pa niya alam na may asawa ka na. Sinabi mo ba sa kanya yung totoo? Siyempre hindi. Dapat ikaw mismo magsasabi nun sa kanya. Ate Star, mahal mo ba si DJ? Oo, tala. Eh kung ganun, bakit ka nagpakasal kay Kuya Ricky? Napasubo lang ako. Si Mama kasi. Si Mama pang sinisi mo. Ate, kahit na sabihin pang pinilit ka ni Mama,
sa huli, ikaw pa rin na magdidesisyon. Eh kung ganyan hindi mo naman pala mahal si Kuya Ricky, bakit ka pa nagdesisyon na pakasalan siya? Tapos ngayon kung kailan kasal na kayo, saka mo iiwan yung asawa mo. Hindi ka ba nakukonsensya niyan? Ate, naging mabait na asawa naman sa'yo si Kuya Ricky. Mahal na mahal ka niya, nakikita namin yun. Alam mo, once na bumalik ka na sa Italy, alam ko di mo na babalikan si Kuya Ricky. Ate, wag naman sanang ganun. Wag mo sasaktan ng kalooban ng asawa mo. Sana pag-isipan ng mabuti yan bago ka gumawa ng desisyon. Star, alas 8 na ng umaga. Malilate ka na niyan sa flight mo. Alalahanin mo, matraffic ngayon papuntang airport. Oo, ito na. Binibilisan ko na yung pagligo ko. Ah, may nagre-ring na cellphone. Kay Star yata yun ah. Nasaan ba yun? Ayun. Nasa ibabaw ng ref. Sino kaya itong tumatawag? Hello? Star? Anong kailangan mo sa kanya? Sino ka ba? Ako si DJ. Yung boyfriend ni Star dito sa Italy. Taga sino ba ito? Ako si Ricky. Ako lang naman ang asawa niya. Ricky! Ricky, ano ginagawa mo? Bakit mo binabalik sa cabinet yung mga inimpake ko? Ricky, ano ba? Malilate na ako sa flight ko! Hindi ka na aalis. Ano? Hindi ka na babalik pa ng Italy. Ricky, ano ba problema mo? Kailangan kong umalis! Kailangan mo umalis? Para ano? Eh, syempre, para magtrabaho! Para balikan si DJ? Teka, ano ba yung mga pinagsasabi mo dyan? Bakit mo ako sinampal? Nagsisinungaling ka sa akin. Ano? Naniwala ako sa sinabi mong wala na kayong komunikasyon ng ex-boyfriend mo. Yung pala, kaya ka babalik ng Italy para magsama kayo ng lalaking yon? Hindi, nagkakamali ka! Huwag mo lang i-deny pa. Umamin na sa akin si DJ. Sinabi niya sa akin ang lahat ng plano niyo. Hindi ko lubos na maisip na magagawa mo yun sa akin. At sama mo, Star. Sorry, Ricky. Mahal mo ba siya kaysa sa akin? Ricky, Sumagot ka! Siya ang mahal mo, hindi ako! Tama! I'm sorry, Ricky. Pero mas mahal ko siya kaysa sa'yo. Star! Matagal mo nang alam yun, hindi ba? Kaya nga binasted kita dahil ayoko masaktan ka at umasa. Pero makulit ka. Pinilit mo pa rin ang sarili mo sa akin. Ricky, ikaw ang may kasalanan kung bakit nasasaktan ka ngayon, hindi ako. Star! Ricky, naging mabuti kang kaibigan sa akin. At sinikap mong maging mabuting asawa. Dahil doon sinubukan kong mahalin ka. Pero Ricky, hindi ko talaga kaya. Hindi ko magawang mahalin ka bilang asawa. I'm sorry. Sorry talaga. Kung ganon, iiwan mo na kami ng anak mo para dyan sa lalaki mo. Oo, Ricky. I'm sorry, pero kailangan ko nang bumalik ng Italy. Sige. Sige, Star. Pumunta ka na sa Italy. Hindi na kita pipigilin. Pinalalaya na kita. Mark, bukas ulit ah. Oo, sige pare. Sige na. Uuwi na rin ako. Sakit na ng ulo ko. Ingat ka ah. Oo, pare. Sige.
Naparami ko ng nainom ito talaga si Mark. May pahabol palo ako. DJ, Star? Ba't ka pa nagbalik? nagbalik ako. Para sa'yo. Paano ang pamilya mo? Huwag mo sabihin sa akin na iniwan mo sila para sa akin. Oo, DJ. Ganun nga ang ginawa ko. Iniwan ko ang asawa ko para sa'yo. Dahil ikaw ang mahal ko at hindi siya. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Hindi ko gustong magsinungaling sa'yo. Sasabihin ko rin sana sa'yo ang totoo pagdating ko ng Italy. DJ, yung pagpapakasal namin ng asawa ko, hindi ko kagustuhan yun. Nabuntis niya kasi ako. Kailangan niya akong panagutan. At kaya naman ako nabuntis dahil pinagsamantalahan niya ako. Kaya hindi kita pinagtaksilan. Mabuti pinayagan ka pa ng asawa mo nang bumalik ng Italy. Pinalaya na ako ng asawa ko. Ano? Hiwalay na kami. Hindi ka ba nakukonsensya sa ginawa mo? DJ, hindi ko kasalanan kung bakit gano'n ang kinahantungan ng relasyon namin. Sa simula pa lang alam na niyang hindi ko siya mahal. Siya ang pilit na sumisiksik sa buhay ko. Wala akong kasalanan, DJ. Dahil kahit kailan, hindi naging kasalanan ng magmahal. DJ, please. Patawarin mo na ako. Marami kasi mga tao sa paligid. Para pareho tayo makabenta. Bahala ka. Salamat. Bakit nagbabalot ka na? Lilipat ako ng ibang pwesto. DJ, huwag mo naman gawin sa akin to. Anong gusto mong gawin ko? Ang purihin ka sa ginawa mo sa akin? Star, ang tagal kong naghintay sa'yo. Ang tagal kong umasa na mahal mo ko at pangahawakan mong pangako mo sa akin. Pero ano nangyari? Nagpakasal ka sa ibang lalaki. Hindi ko naman kagustuhan yung nangyari. DJ, pinagsamantalahan ako ni Ricky. At pinilit ako ni Mama na ipakasal sa kanya dahil nagbungang pananamentala niya sa akin. Akala mo ba ikaw lang ang nasaktan? Hindi. Dahil nasaktan din ako. Hindi ko kagustuhan yung mga nangyari. Wala na tayong dapat pag-usapan. Alis na ako. DJ, mahal pa rin kita. Ikaw lang ang lalaking minahal ko. Wala nang iba. Hindi ko maaatim na masirang pamilya mo nang dahil sa akin. Wala ka nang aasahan sa akin. Hindi. Hindi, DJ. Please, huwag kang umalis. Please. Huwag mo ko liyakapin. DJ. Pakiusap, bitiwan mo. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi ka bumabalik sa akin. Star, pakiusap. DJ. Tama na, bitiwan mo na ako. DJ! Bumalik ka sa akin! Please! Kanina ka pa dito sa terrace. Sightseeing again? Mark, mahal ko pa rin si Star. Pero, ano bang dapat kong gawin? Akala ko ba nakamove on ka na sa babaeng yun? Sinubukan ko namang ibaling sa ibang pagmamahal ko. Pero hindi. Kahit anong gawin ko, si Star pa rin ang palaging nasa isip ko. Ano? Patatawarin ko ba siya sa lahat ng mga kasalanan niya sa akin? Ikaw, DJ. Ano ba sa tingin mo? Kung talagang mahal mo pa rin si Star, walang dahilan para hindi mo siya patawarin. Besides, ang sabi naman niya sa'yo, hindi niya kagustuhan ang nangyayari sa kanya sa Pilipinas. Para sa ikagaga ng loob mo, pare, gawin mo kung anong nararapat
Sundin mo kung ano ang sinisigaw ng puso mo.